Ito ang good news mga kaibigan, sa taas na ng mga bilihin ngayon at hindi na sapat ang minimum wage. Sa wakas, kumilos na ang ating mga senador. Sa panukalang batas ni Senador Jinggoy Estrada at mga co-authors nitong mga senador, nais ngayon ng mga senador na taasan na ng 100 pesos sa buong Pilipinas ang kasalukuyang minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor. All employees in the private sector in the entire country, whether agricultural or non-agricultural, are entitled to 100 peso minimum wage increase. This would guarantee an increased daily pay for around 4.2 million minimum wage earners. Iginiit pa ng senador ang pagtaas ng kuryente, gasolina at pangunahing bilihin, at sa bigas pa lamang lagpas 50 pesos na ang 1 kilo. Sa katunayan, ang rice inflation ay pumalo sa 22.6%, ang pinakamataas na antas mula March of 2009, at patuloy pa ang pagtaas ng ibang mga bilihin sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente at gasolina. Ginoong Pangulo, sa bigas pa lamang, lagpas 50 pesos na ang 1 kilo. Higit pa hindi pa magandang klase yan. Dagdag pa ng senador na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa ay napapanahon na para man lang makapantay sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa mas disenteng level ay napapanahon at talagang kailangan para ipantay kahit papano sa pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Kakalampagin naman ngayon ni Senate President Miguel Zubiri ang Regional Wage Board sa mga natitira pang rehiyon sa Mindanao na hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng dagdag sahod. At paano pa nga ba makakasurvive ang 300 pesos a day? At wala namang pinagkaiba ang presyo sa Maynila, at mas mahal pa nga ang kuryente sa Mindanao kumpara sa Maynila. Patuloy natin kakalampagin ang regional wage boards sa natitira pang mga riyon sa Mindanao na hindi pa nabibigyan ng dagdag sahod. I think there are still 2 or 3 regions in Mindanao na hindi pa sila nabibigyan ng sahod. Ang sahod po nila na yon, for example in BARM, is only 300 pesos a day. Mr. President, 300 pesos a day. How can you survive with 300 pesos a day? Bakit ang Jollibee ba nila doon ay mas mura sa Jollibee dito sa Manila? Ang gasolina ba nila doon ay mas mura ba sa gasolina dito sa Manila? Ang pamasahe nila sa pagsakay sa jeepney at bus, mas mura ba doon kaysa dito? Hindi po, Mr. President. Pare-pareho lang ang presyo ng pagkain, ng kuryente. Mas mahal pa nga ang kuryente sa Mindanao na umabot na 14 pesos per kilowatt hour. Dito sa Metro Manila, 9 pesos per kilowatt hour. Tapos yung katumbas na sahod nila, Mr. President, is 300 to 350 pesos a day. Hanggang na yun, hindi pa inaaksyonan ng regional wage boards. Ang tanong, bakit mas maliit ang sahod sa mga probinsya? Wala namang pinagkaiba sa presyo ng mga bilihin sa Maynila. Ano ang masasabi nyo dito? Makakatulong ang taas sahod na ito para pambili ng bigas at ulam, pamasahe at pandagdag maski sa maliit na halaga sa pang-araw-araw na gastusin.